Magandang araw mga Lods, at sa video natin ngayon ituturo ko sa inyo ang step by step process ng pag-renew ng rehistro ng inyong motor ngayong 2024. Alamin ang mga bagong requirements, steps para mapabilis ang proseso at mga importanteng paalala para hassle-free ang inyong renewal. Bakit nga ba mahalaga ang tamang dokumento sa pag-renew ng rehistro ng iyong motor? Bakit kailangan ng inspeksyon bago mag-renew? Paano nga ba mapapabilis ang pagproseso ngayong 2024? Sasagutin natin ang mga tanong na yan sa video ito, pero bago yan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe sa channel ko ay mag-subscribe ka muna. Kung nais nyo ring matuto kung paano kumuha ng iba't ibang government at private documents, panoorin nyo ang aking mga video. Nagbibigay ako ng step-by-step guide at tips para mapadali ang mga proseso. Bakit mahalaga ang mga tamang dokumento sa pag-renew ng rehistro ng motor? Mahalaga ang tamang dokumento sa pag-renew dahil ito ang nagpapatunay ng legalidad at kasiguruhan na sumusunod ka sa mga regulasyon ng pamahalaan. Ang kumpletong documentation ay nagpapadali ng proseso at nakakaiwas sa mga posibleng penalty o multa. Bakit kailangan ng inspeksyon bago mag-renew? Kailangan ng inspeksyon bago mag-renew upang masiguro na ang motor ay nasa maayos na kondisyon at ligtas gamitin. Ito rin ay para matiyak na sumusunod ito sa mga regulasyon at pamantayan ng pamahalaan. Paano mapapabilis ang pagproseso ngayong 2024? Mapapabilis ang pagproseso sa pag-renew ngayong 2024 sa pamamagitan ng pagsunod sa mga updated na requirements at pagdala ng kumpletong mga dokumento. Makakatulong din ang pag-check ng motor bago ang inspeksyon upang maiwasan ang anumang aberya. Ngayon ay pumunta na tayo sa step-by-step process sa pag-renew ng rehistro ng motor. Una ay magpa-photocopy ka muna ng 2 kopya ng ORCR ng iyong motor. Tapos ay pumunta sa mga LTO Accredited Insurance Company. Marami niyan sa paligid ng LTO offices. Ibigay lang ang photocopy ng iyong ORCR at magbayad ng 650 pesos. Yan ang rate ng insurance ng motor dito sa amin. Mas mura siguro sa ibang lugar. Pwede rin naman kayong kumuha sa ibang insurance company na nagkikiter ng motorcycle insurance na medyo mura lang yung mababayaran mo. Pagkatapos nyo sa insurance ay pumunta kayo sa Vehicle Inspection and Emission Test. Magbigay ka rin dito ng isang photocopy ng iyong ORCR at i-check na ang motor mo kung kumpleto ba ito at sumunod sa pamantayan ng LTO, at magbabayad ka naman dito ng 600 pesos. Kung tapos ka nang magbayad at pasado na ang motor mo sa lahat ng test na ginawa nila, ay bibigyan ka na ng MBISR result. Ang susunod na hakbang ay pumunta na sa opisina ng LTO at ibigay sa front desk ang iyong insurance, MBISR result at ang kasama nitong photocopy ng iyong ORCR. Pagkatapos nila itong i-check ay diretso naman ito sa encoding window. Paghintay lang ng ilang sandali at tatawagin ka na sa cashier para magbayad ng 263.50 pesos. Pagkatapos nito ay tatawagin ka na sa releasing window para makuha ang bagong rehistro ng iyong motorsiklo. Ang posibleng magagastos nyo para sa pag-renew ng rehistro ay nasa 1,513.50 pesos. Ang komposisyon niyan ay ang 650 pesos na insurance, 600 pesos na inspection at emission, tapos 263.50 pesos naman sa LTO. Siguraduhin po na maagang pumunta sa LTO para mauna sa pila at siguradong mga 30 minutes lang ay tapos na ang pag-renew mo ng rehistro ng iyong motor. Salamat sa panonood mga Lods, at sana'y nakatulong ang aking step-by-step guide sa pag-renew ng iyong motorcycle registration ngayong 2024. Kung may katanungan pa kayo, i-comment lang sa baba. Huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa iba pang helpful na videos. Hanggang sa susunod na video mga Lods.